Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading to for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, pwede kayo mag-subscribe. Ayan, free naman yung pagpindot sa subscribe button, ano. At, pwede kayo mag-comment. Ma-appreciate ko lahat ng comments, likes, ganyan. And, kung gusto niyo, pwede kayo magpo-personal reading kay Jing Tarot Reader. And, start na natin, guys, yung reading. Search mo lang siya. Si Jing Tarot Reader, friend ko yun, ha? Hindi ako siya. At saka meron siyang sarili niyang YouTube channel. You might want to check her out. King of Cups is here. And this is the Five of Pentacles. Ace of Swords. The way I see this, pwedeng I'm saying like, you're a loving person. Alam mo yun. Pero ngayon pwedeng nagkakaroon ng problem. Pwedeng sa home or pwedeng sa mga tao sa paligid mo. Nakakita tayo dito na pwedeng nasasaktan ka sa mga pangyayari ngayon, especially may kinalaman sa money. Pwedeng nagkaka-problem ka regarding money, or if not, kung hindi naman, pwedeng with regards sa home. No, may mga changes nitong mga nakaraan na nagbibigay ng kalungkutan para sa'yo. Pagdating sa love, sino tong person na kakonect mo? Ace of Pentacles is here. The Ten of Pentacles is in reverse. Bottom of the deck is the Tower in reverse. Nakakita tayo ng insecurity sa person na to dahil parang feeling niya kahit anong ibigay niya kulang para sa'yo. No? Nakakita tayo ng problem sa inyong dalawa dahil maaring I don't know, I can see a lot of tension. So, may mga bagay na itinatago or iniiwasan. A Two of Swords is here, so pwedeng either may separation sa inyong literal, or kung magkasama kayo sa isang bubong or may relationship pa, pwedeng may pag-iiwasan or may time na dumidistansya. Okay. Ano yung emotion mo for your person, and ano naman yung emotion niya para sa'yo? Ten of Wands, Knight of Swords. One more card, please. Seven of Cups in reverse, the Death card, and the Knight of Wands. Ano namang emosyon niya para sa'yo? Star in reverse, the Emperor in reverse, Four of Cups, and Nine of Cups. I feel like I need to get one more card. So, kukunin pa natin.
You do have here the Judgment and reverse. Okay. Pwedeng ang emotion mo for this person, you're still holding on, no, sa connection ninyo. Kasi lalo na kung may mga responsibilidad. Gusto mo siya dahil sa mga responsibilidad mo sa kanya or ninyong dalawa. Okay? Kumbaga, dahil doon, honestly, kung titignan ko yung card mo, pwedeng gusto mo siya dahil doon. Pero kung wala yon, hindi ganoon kalalim yung attachment or yung emotion na nararamdaman mo para sa kanya. So, yung iba sa inyo pwedeng either dahil may nabibigay siya sa'yo or maybe you do have kids, children, yan, pwedeng ganoon. Pero kung wala yon, hindi ganun katibay yung pundasyon. Or parang it's easy for you to leave this person. Diba? Emotion mo, I don't know. Sa ngayon kasi kung yun nasa isip mo, yun yung mas ipinipilit mo, iginigiit mo eh. Parang ganun. The 7 of Cups is here. And it is in reverse. Nakakita tayo ng temptation sa'yo. So, maybe may mga bagay kang gusto na natatempt ka. Or, I feel like kahit mali or iniisip mong mali, gusto mo to. Parang ganun. And you do have here the Knight of Swords. I don't know, pwedeng may iba ka pang choices actually. Pero, pwedeng you feel like, kung may iba ka pang choices, pwedeng feeling mo hindi ka niya tatanggapin or you're not enough. 'Di ba? Hindi mo kayang ibigay yung mga deserve nitong taong to. So, wait lang guys. Okay, sorry about that. Uminom lang ako ng tubig. But anyway, pwedeng ayaw mong magkamali or ayaw mong magkamali, pero alam mo kung sa sarili mo kung ano talagang gusto mo. Kung may other choices, mas nakikita natin yung pagkagusto mo dun sa taong yun, pero alam mo yun, yung parang sa isip-isip mo, hindi pwede or hanggat maaari pigilan. So, pwedeng may relationship kayo nitong taong to, pero yung other person na pwedeng nandun yung kagustuhan mong i-meet itong taong to makita. Pero, gusto mo, sana, kung may pagkikita, single ka, ganun. Or single siya, may ganun. And, medyo iba tong energy na nakukuha ko dito. Yung, like, maybe you are a new person or a new subscriber kasi hindi ko to madalas nakukuha yung energy na ganito. Or, pwedeng dati ka pa naman subscriber but nakakaramdam ako ng hindi pala comment. So, ayun. Kaya sabi ko sa inyo, mag-comment kayo. Please po. Kasi sobrang na-appreciate ko yung comment, guys. Anyway, balik tayo dito sa reading. Ang emotion ng person na to, actually sa ngayon, hindi na siya sigurado kung gusto ka pa niya or what. Maybe in the past gusto ka niya. Ngayon parang medyo nababaliktad. Ang daming nagbago bigla na naging dahilan dito sa person na to na parang
mapanghinaan siya ng loob, or a lot of disappointment. So, pwedeng nadi-disappoint siya sa'yo. May mga bagay na sinisisi siya sa'yo. Tsaka parang hindi na siya sigurado sa'yo, sa emotion mo, sa pagmamahal mo sa kanya. Pwedeng ganun. Hindi, kung may relasyon kayo, hindi siya sigurado kung mahal mo pa siya. And at the bottom of the deck is the High Priestess. Ito yung, kahit kasi hindi ka magsalita, the Hermit, Virgo energy. Kahit hindi ka magsalita, kahit ipilit mo itong connection ninyo, malakas yung intuition ng person na ito nararamdaman niya. Okay, sige, wala kang ginagawa or maaaring sabihin na natin hindi ka guilty doon sa mga sinasabi niya sa'yo, no? Sabihin na natin hindi naman totoo yun, yung mga paratang niya sa'yo. Pero sa isip-isip niya, alam niyang yun talaga yung gusto mong gawin. Pinangungunahan ka lang niya. Okay? Parang nararamdaman niya rin. So, hindi naman dahil sa nagiging cold ka or what sa kanya, but rather, maybe, pwedeng malakas lang talaga intuition ng person na to. Malakas yung niya, pakiramdam. And nararamdaman niya na parang hindi mo naman ako ganun kamahal or kagusto, parang ganun. Mas nararamdaman ko mas mahal mo yung isa, ganun, or mas gusto mo yun. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? In the near future sa inyong dalawa? Queen of Pentacles, the Hanged Man, Nine of Swords in reverse, Judgment in reverse, Ace of Cups. I feel like the Ace of Cups is ditong side. We do have here the Empress in reverse. Okay. Kunin natin yung mutual energy. Page of Swords. In the future, nakakita tayo ng mga immaturity sa inyong dalawa. Like, so actually, napansin ko yung number dito. It's like 1, 2, 3. It's like, but, nauna yung 3 3, 2, 1. Actually, kung titignan mo yan, it's 3, number 3, 2, 1. And, yung number 3 kasi, supposed to be, yan, sa sa numerology, that's growth. Okay, sa may growth dapat. Pero, it is in reverse, nakabaliktad, no? And so, pwedeng hindi nagkakaroon ng growth in the future sa inyong dalawa. Okay? There's a possibility of love. Pero hindi enough yung love na yun para magkaroon ng, matibay na pundasyon yung connection na ito. And either both of you or isa sa inyo nagiging immature. This person, pwedeng lumabas yung pagiging selfish. Or maramdaman niya na parang ang selfish mo, parang ganun. Pwedeng, kasi maaaring may mga hinihiling niya siya or gusto siya na hindi mo kayang ibigay or hindi mo talaga gagawain. And might be, ikaw ito nagiging immature sa part na yun. Kasi hindi mo kino-consider yung emotion niya or yung mararamdaman niya. The Judgment is here. So, this is showing us disappointment mula dito sa taong ito. If this is a relationship, possible talaga na magkaroon ng
malaking challenge dito sa connection ninyo. And the way I see this, pwede nga focus mo in the future is your money. May nakikita tayo dito na possible na pinag-iipunan mo. And maybe it has something to do with the the page of wands, sorry. A page of wands. So, pwedeng something to do with the message na or an email na pwedeng ma-receive mo or nandito na, na-receive mo na yung iba na pwedeng maging dahilan para mag-focus ka muna dito sa message na ito. No? Sa maaaring sa pag-iipon mo regarding dito sa message na ito. Okay? So, nandun yun. And, yeah, maybe you are concentrated sa new beginning. And actually, the Ace of Cups is love. So, technically, that's new love. For you. Kasi itong person na to parang, tell me about this Ace of Cups. The High Priestess is here. So, pwedeng itong new love na ito. Nakakaamoy ako ng juice, guys. This could be a reading. Pwedeng may nararamdaman ka na soulmate connection sa inyong dalawa ng person na ito. And this could be a new person. And you want na baguhin ang buhay mo or baguhin ang sitwasyon. What is the advice here? For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sorry about my pagsasalit. Hindi ko alam kung malakas tong boses ko or mahina. Kasi parang ang pakanunan ko mahina or feeling mo inaantok ako magsalita. Hindi lang ako talaga guys makabuka ng maayos ngayon ng bibig because may kaka-adjust lang ng aking brace. Anyway, shinare ko lang yan guys just so you know. So the advice for you, you do have the Magician in reverse. And the Eight of Wands in reverse. Isang card pa. I will not take this. Six of Pentacles. King of Pentacles in reverse. The Hierophant in reverse. That's Taurus energy. Okay, nakikita natin yung pagiging manhid mo dito. Ito yung nagiging dahilan para magkaroon ng pag-aaway eh. You need to make a decision. Diba? Dahil kahit anong magawin mo decision, may acceptance doon. Or dadating din yung point or time na matatanggap din. You need to tanggalin yung boundaries ninyo ng person na ito. No, na whoever this person na naging dahilan para if you really do like the person, the new person, maybe you need to take a risk. Kaya lang yung iba kasi napapanghinaan ng loob eh. Pero, kasi feeling mo na mamanipulate ka ng person na ito, na nagiging boundary or hadlang sa inyo. Well, kailangan mo mamili. Kasi, hanggat di ka na mamili, patuloy mo lang naman sinasaktan tong person na to. Diba? And yung new person, wala ka masyadong nakuha sa kanyang message, but maybe yung issue ay kailangan ayusin mo dito sa person na ito. Diba? You need to make choices. And, actually, if you are married to this person, I'm not sure kung pro ako sa divorce or what.
Hindi ko kasi talaga alam. But, for me, dito sa reading mo na nakita natin, medyo maiksi lang kasi talaga buhay sa mundo. Kung mag-i-stay ka sa isang relationship or sa connection na hindi ka naman masaya, hindi rin siya masaya, problema lang, nalulungkot lang. Mas alam mo yun, kasi pag nabubuhay ka ng malungkot ka, mas na napapa-prone ka sa mga sakit. Kasi yung kalungkutan, parang stress na rin yan anxiety, depression, etc. Hindi siya nakakatulong, hindi siya maganda. Diba? So, focus on happiness. So, kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, doon na lang. Kasi time will come, matatanggap din naman ng lahat. Diba? I love you all and bye-bye.